Ito yung ibig sabihin ni Elon Musk doon sa sinabi niya na you get paid in direct proportion to the difficulty of the problem you solve. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Medyo nalilito kasi yung mga tao when it comes to the idea kung ano ba yung binabayaran sa kanila pag nagtatrabaho sila. Hindi porket napagod ka, yung pagod mo meron ng value. What do I mean by that? Okay, I'll give you an example doon sa computer games. Maghapon kang naglaro ng computer games. Napagod ka. But does that mean na yung pagod mo na yon may value ba siya para sa ibang tao enough para bigyan ka ng pera? Such as worthy of a minimum wage? Di ba hindi? Hindi naman kasi lahat kayang umabot doon sa punto na magiging pro sila na yung paglalaro nila nung game mismo would bring enough value. So, may condition ba rin? Hindi porket napagod ka sa isang bagay, ibig sabihin na nun, babayaran ka para dito. Malinaw na ba tayo doon? Okay, sabi niya pa dito, the more you work, the longer you work is pwede pa madagdagan, kaya nga minimum. If he is referring to OT, overtime pay, well, hindi naman porket nag-overtime ka, meaning yung overtime mo actually produced more value. Sometimes it just means that you worked longer. But it doesn't automatically mean that you are productive when you are working longer. Sabi niya pa dito, para saan pa? Nag-aral kami kung hindi naman pala sa knowledge and sa pagod namin yung basis ng salary namin. Hindi naman porket nag-aral ka at napagod ka dun sa pag-aaral na yon, ibig sabihin after mong graduate, babayaran ka na ng halaga na ine-expect mo. Well, what if yung ginagawa mo lang is tagabukas ng pintuan sa 7-Eleven, sa Mercury Drug? So, hindi mo ine-expect na yung natutunan mo is actually transferring doon sa ginagawa mo. So, yun din yung baka na lilito kayo. Hindi naman porket graduate, ibig sabihin valuable na siya as a workforce. So, yung minimum wage usually are reserved para doon sa mga menial na problema. Ano-ano yung mga menial na problema? Like for example, mag-deliver ng gasol. 'Di ba? Maging crew. 'Di ba? Service food crew. Don't get me wrong hindi sa minamaliit ko sila. Pero I am just describing yung problema na sinosolve nila doon sa trabaho nila that is equal doon sa minimum wage. So, yung mga minimum wage earners like janitor, like gasoline boy, like service food crew, nakakapagod ba yung trabaho niya? Of course, nakakapagod yung trabaho niya. But, yung ginagawa ba nila are being valued or should be valued the same as a doctor or as a doctor's work? I don't think so. Ganun din doon sa ibang trabaho that have different range of pay. Sabi niya doon sa dulo, and the more difficult is the problem, the more work you will put on that. Tama? Of course, tama. Pero ang hindi mo kasi nare-realize, yung different workers produce different services, different products, different expertise, so on and so forth. And yun nga, katulad nga nung example ko kanina, alin ba ang mas valuable? Yung tagabukas ka ng pintuan ng isang convenience store or yung kaya mong gumamot
or mag-opera ng cancer. So, dun pa lang makikita mo na kung ano yung mas binavalue ng mga tao. Kaya magkakaroon ka ng idea na either makontento ka doon sa minimum wage because what you are doing is solving minimal problems, or kumuha ka ng mas mahirap na problema katulad ng panggagamot ng cancer at kung ano-ano pang mahihirap na trabaho. And of course, you will be paid proportionally doon sa hirap ng problema na sinosolve mo. This is Pinoy Extreme. Have a good day.